Sobrang weird nitong ikukwento ko sa inyo. Talagang kinilabutan ako ng husto dahil doon sa kakaibang babaeng humarang sa akin sa bangketa. Bago ko pa nga pala makalimutan, ako si Tomas ng Mindoro. 21 anyos na ako ngayon, isang estudyante sa kolehiyo. Ito namang ibabahagi ko ay nangyari noong nakaraang taon lang. Pasado 10:00 ng gabi nun, nasiraan yung jeep na sinasakyan ko, kaya napilitan akong bumaba. Kahit medyo malayo pa yung sakayan ng padyak papunta sa bahay namin, lumakad ako. May suot na backpack sa likod at may bitbit na medyo marami ring folder ng mga schoolworks. Gusto ko sanang magmadali na kasi gutom at pagod na ako. Kaso dahil din sa pagod ko ay wala nang lakas yung katawan ko. Medyo mabagal yung lakad ko sa bangketa. Hanggang sa medyo makalayo na ako sa jeep. Napansin kong tumahimik at wala nang tao sa bahaging yun ng bangketa. Buti at hindi naman ako matatakotin, kaya tuloy lang ako sa paglalakad. Natanaw ko sa unahan ang isang babae. Hindi malinaw sa akin yung mukha niya. Basta mahaba at medyo magulo yung buhok niya. Nakasuot siya ng maong na pantalon at berdeng t-shirt. Napansin ko na pasuray-suray yung lakad niya. Naisip ko agad na lasing yung babae. Babaliwalain ko na lang sana. Pero napansin kong huminto siya sa paglalakad at tumitig sa akin. Napahinto ako nang magulat ako. Makahulugan yung titig niya. Parang meron siyang binabalak. Tapos inangat niya ng konti yung kamay niya. Parang gusto niya akong abutin. Doon ko na inalerto yung sarili ko. Hinawakan ko ng maayos yung mga folder na dala ko. Baka kasi kung anong gawin sa akin ng babae. Medyo kinabahan ako. Matangkad kasi yung babae at medyo tabain. Ako naman ay payat na tao. Lumakad ako ulit. Bumaba na ako doon sa bangketa. Talagang sa mismong kalsada na ako lumakad para iwasan yung babaeng lasing. Tapos binilisan ko yung lakad ko. Pero nung lalagpasan ko na dapat siya, bigla na lang niya akong hinawakan sa braso. Napahinto ako at otomatikong napalingon sa kanya. Muntik ko pang mabitawan yung mga dala ko dahil sa gulat. Sumalubong sa akin yung napakalakas na amoy alak mula sa kanya. Sabi niya ay sumama na raw ako sa kanya pauwi. Tanong lasing yung pagsasalita niya nun, pero halata akong paiyak na siya. Sabi niya ay namimiss na raw niya ako, tsaka tinawag niya akong anak. Nanginginig kong sinabi sa kanya na hindi ako ang anak niya. Kukunin ko na sana yung braso ko, pero ayaw niya akong bitawan. Hinigpitan niya lalo yung pagkakahawak sa akin. Napilitan akong gumamit ng konting puwersa. Hinila ko yung braso ko at tinulak ko siya. Napaupo siya nun. Takbo agad ako para makalayo sa kanya. Ramdam ko pa rin yung sakit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Kaso hindi pa man ako nakakalayo, bigla na siyang sumigaw. Tinatawag niya ako. Galit na yung boses niya. Minumura niya ako. Wag na nga raw akong pasaway at umuwi na lang. Doon na ako napalingon. Nanlaki yung mga mata ko kasi hinahabol niya ako. Hindi ko alam kung ba't nakatayo siya agad. Basta tumatakbo siya pasunod sa akin. Sa takot ko ay lalo kong binilisan yung pagtakbo ko. Tinatawag pa rin niya ako. Napakalakas ng boses niya. Galit na talaga siya. Pero hindi na ako lumingon uli. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo hanggang sa makita ko na yung kanto na may sakayan ng padyak. Dumiretso ako doon at agad akong sumakay sa padyak na nasa unahan ng pila. Tinanong ako ng driver kung bakit ako tumatakbo. Sinabi ko nga na umalis na kami agad dahil may humahabol sa akin. Nagkamot ng ulo si Manong. Sabi niya wala naman daw humahabol sa akin. Ako lang daw ang nakita niyang tumatakbo sa bangketa. Napalingon ako sa pinanggalingan ko. Totoo nga, wala na nga roon yung lasing na babae. Hindi ko na rin siya matanaw kahit saan. Nagsimulang pumadyak yung driver. Sabi niya, baka raw guni-guni ko lang. Pero umiling ako.
Sigurado ako sa nakita ko. Meron talagang humabol sa akin. Tinignan ko yung braso ko at nakita kong medyo namumula nga yun. May marka ng palad ng tao. Nakita rin ni Manong yung namumulang marka sa braso ko. Sabi niya, mas maganda raw kung hugasan ko yun ng tubig na merong asin pagka-uwi ko. Baka raw kasi hindi ordinaryong tao ang babaeng humabol sa akin. Natakot naman ako, kaya sinunod ko yung payo niya pagdating sa bahay. Tawagin niyo po ako sa palayo kong Serge, 27 years old ng Las Piñas. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company. Nitong January 2026 lang ay nagkayayaan kaming mag-inuman ng mga katrabaho ko. Birthday kasi ng isa sa kanila. Sumama naman ako. Dala ko yung kotse ko. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako magpapakalasing. Magmamaneho pa nga kasi ako pauwi. Yun nga lang, sadyang mahirap tanggihan ng masarap na alak at masayang usapan. Kaya ayun, naparami ako. Alanganin na magmaneho ako pauwi. Lasing din yung mga kasama ko, kaya wala akong mapakiusapan sa kanila. Ang malala pa, walang bakanting matutulugan sa bahay ng may birthday. Napilitan akong tawagan ng bunso kong kapatid. Matanda ako sa kanya ng 4 na taon, pero kaya naman niyang magmaneho. Hindi siya sumagot, kaya chinat ko na lang. Nag-like naman siya sa message ko. Naisip ko na nabasa na niya at okay na yon. Papunta na siya sa kinaroroonan ko. Makalipas ang kalahating oras, ay nagpaalam na ako sa mga kasama ko. Pumunta na ako sa kotse para hintayin yung kapatid ko. Doon ako umupo sa may backseat. Naghintay ako ng chat o tawag niya. Baka kasi magtanong kung saan ako eksakto. Pero hindi naman nag-ring yung messenger ko. Kaya sumandal na lang ako sa upuan para ipahinga ang sarili ko. Nagdodoble na kasi talaga yung paningin ko. Makalipas ang ilang minuto, bumukas yung pinto sa may driver seat. Napadilat ako. Nakita kong may pumasok, pero hindi ko maaninag ng maayos. Malabo na nga kasi yung paningin ko nun. Lumingon siya sa akin at hiningi yung susi. Nakita ko yung mukha ng kapatid ko, pero parang kupas yung itsura niya. Hindi malinaw yung detalye ng mga mata niya, ilong at mga labi. Sa isip ko ay baka dahil lang yun sa kalasingan ko. Binigay ko sa kanya yung susi ng kotse. Pinaandar niya yung sasakyan at bumiyahe na nga kami. Pumikit ako. Humingi ako ng tawad sa kanya kasi nakakaabala ako. Pero hindi man lang siya umimik. Nakakapanibago yon sa kanya. Sa ugali kasi noon, dapat pinagmumura na ako dahil sa inis. Pero hindi niya ginawa. Hindi na lang din ako nagsalita para wala ng gulo. Hinayaan ko na lang ang sarili ko na makatulog. Nagising ako dahil sa init. Pakiramdam ko rin ay wala akong malanghap na hangin. Tapos napakasakit ng ulo ko. Pagdilat ko ay nakita kong umaga na. Yung kotse ko nakaparada sa harap ng bahay namin, doon sa labas ng gate. Kumunot yung noo ko. Naisip ko kasi na yun ang ganti ng kapatid ko sa akin. Hindi niya ako inakay papasok ng bahay at hindi man lang niya pinarada sa garahe yung kotse. Wala akong nagawa. Lumabas ako ng kotse para buksan yung gate. Tapos binalikan ko yung kotse para ipasok. Nung matapos na, ay pumasok ako sa bahay. Hinanap ko yung kapatid ko. Pero si mama lang ang nadatnan ko. Inis niya akong tinanong kung ano raw bang problema ko sa kapatid ko. Kakauwi ko nga lang daw at halatang nalasing na naman ako. Tapos ganun pa ang asal ko. Sinabi ko kay mama yung nangyari. Hindi nga ako inakay ng kapatid ko papasok ng bahay. Nakita kong napahinto si mama. Nakatitig lang siya sa akin. Sabi niya, paano raw mangyayari yun? Nasa ospital ang kapatid ko. Nakipagpalitan daw sa tita namin para bantayan yung na-confine naming tito. Nanlamig ako. Mabilis kong kinuha yung cellphone ko. Nakita kong hindi pala na-send yung chat ko sa kanya kagabi.
Malamang gawa na nga ng kalasingan ko kaya namalikmata ako. Pero kung ganun nga, sino yung nagmaneho ng kotse ko? Paano ako nakauwi? Tinanong ko yung mga kaibigan ko. Baka kasi may isa sa kanila na nagmaneho ng sasakyan ko nang hindi ko nalalaman. Kaso wala. Tumanggi silang lahat. Pare-pareho na nga kasi kaming bagsak kagabi. At hanggang ngayon po ay ilang buwan na ang nakakaraan ay wala pa rin akong mahanap na sagot kung sino yung naghatid sa akin sa bahay nung gabing yon. Kamusta po mga kapasta? Ako po si Jeffrey ng Laguna. 43 anyos na ako sa ngayon. Medyo nakakahiyamang sabihin, pero lulong ako sa sabong dati. Nahinto lang dahil sa isang nakakatakot na karanasan at tungkol doon itong ibabahagi ko. Galing ako sa sabungan nun, pero hindi ko dala yung sarili kong manok. Nandoon lang ako para tumaya. Malaki naman ang naipanalo ko. Nanalo rin yung manok ng kumpare ko, kaya niyaya niya ako para mag-inuman sa kanila. Naparami yung inom ko at inabot pa nga kami ng lagpas hating gabi. Tsaka na ako nagpaalam para umuwi. Mga 10 minutong lakad lang naman ang bahay namin mula sa kanila. Pero noon na pasuray-suray na ako, hindi ko alam kung gaano ako katagal bago makarating. Umiikot na talaga yung paningin ko nun, pero kailangan kong pilitin ang sarili ko. Ayoko syempre na mabungangaan na naman ni Mrs. Kaso nung nakakailang minuto na ako, ay ramdam kong pabagsak na talaga yung katawan ko. Ang sarap ng humiga na lang sa may gilid. Kaya naisip kong kumuha ng sanga para gawing sungkod. Lumapit ako roon sa isang puno sa may gilid ng daan. Kaso nung makalapit na ako sa puno, ay tumindi yung pagkahilo ko. Umakyat yung laman ng tiyan ko. Sinubukan kong pigilan, pero hindi ko na talaga kinaya. Napaluhod ako sa paanan ng puno at nagsuka ako. Medyo marami rin yung naisuka ko. Tumama pa nga yung iba sa paanan ng puno. Nung matapos na akong sumuka, ay tatayo na sana ako. Pero naramdaman ko namang lumala yung pagkahilo ko. Unti-unting uminit yung katawan ko. Tsaka nangati yung muka at mga braso ko. Nung manghina ako, ay humakbang ako palayo sa puno. Naupo ako sa may damuhan. Dumidilim na yung paningin ko nun. Tumingin ako uli sa may puno. Doon ay meron akong naaninag na nakatayo. Hindi ko yun nakilala kasi nanlalabo na nga yung paningin ko. Basta payat at maliit na tao ang nakita ko. Siya yung huli kong nakita bago ako mawalan ng malay. Pagkagising ko ay nasa bahay na ako. Inaasikaso ako ng asawa ko. Hindi na ako nahihilo, pero nanghihina pa rin ako. Ramdam ko pa rin yung pangangati sa muka at mga braso ko. Tinanong ako ni Mrs. kung napano raw ba ako. Bakit ang dami kong pantal-pantal sa braso at muka? Nagtaka ako sa sinabi niya, kaya tinignan ko agad yung braso ko. Nanlaki yung mga mata ko nang makitang meron nga akong mga pantal-pantal. Hindi lang yun ordinaryong parang kagat ng insekto. Talagang malalaki at malalapad na parang allergy. Hinawakan ko yung mukha ko. Naramdaman kong meron ding tumutubo sa bandang noo at mga pisngi ko. Naalala ko yung nangyari sa may puno. Nasukahan ko ngayon at may nakita akong kung sino. Kinabahan ako kaya sinabi ko agad sa asawa ko na tawagin yung albularyo sa lugar namin. Umalis naman siya agad. Kahit siya kasi ay nag-aalala na rin. Naiwan ako sa bahay. Naghintay lang ako roon. Tuloy-tuloy yung panghihina ng katawan ko. Pakati rin ng pakati yung balat ko. Pagdating ng albularyo ay sinuri niya agad ako. Tinawas niya ako. Tsaka niya kinumpirma na duwende nga ako. May tinamaan daw akong bahay ng duwende nung sumuka ako. Hinihingi raw nitong alay ay yung manok na panabong ko. Nagulat ako sa narinig ko. Tinanong ko pa yung albularyo kung may iba pang paraan.
Ilang taon ko na kasing inaalagaan yung manok na yun. Paborito ko yun at nagbigay na ng maraming panalo sa akin. Pero umiling yung albularyo. Kailangan ko raw ialay yung manok. Dahil kung hindi ay hindi ako gagaling. Lulubha ang kalagayan ko. Hanggang sa umabot sa lamang loob ko yung mga tumutubo sa balat ko. Natakot ako sa narinig ko. Kaya kahit labag sa loob ko ay pumayag na lang ako. Inakay ako ng asawa ko. Binitbit naman ng albularyo yung manok. Nagritual yung albularyo sa harap ng puno at ginilitan niya yung manok. Ako naman ay abot-abot ang paghingi ng tawad. Sabi ko ay hindi na ako ulit magpapakalasing para hindi na ako magkalat kung saan-saan. Pagkatapos noon ay gumaling din naman ako. Nang hinayang ako ng husto sa manok na panabong ko. Pero ayos na rin siguro yun. Ang mahalaga ay ligtas na ako. Binago ko na rin ang buhay ko. Mula noon ay hindi na nga ako nagpakalasing. Umiwas na rin ako sa sabong. Bagay na mas nakabuti naman para sa akin. Ako po si Robert ng Capiz. 31 anyos at merong 2 anak. Panadero ako sa isang maliit na bakery dito sa baryo namin. Meron din kaming sari-sari store ng misis kong si Pearl. Siya bali talaga yung nagpapatakbo nun pag nasa trabaho ako. Sa tindahan namin ay madalas na may nagiinuman. Mga kabaryo lang din naman namin. Madalas yung mga magsasaka na galing sa bukid o kakauwi lang galing sa bayan. Wala naman akong problema nun. Kasi mga kabaryo lang naman namin yung nagiinuman. Kilala din namin sila ni Pearl. Hindi rin naman sila nagmamaoy o nanggugulo. Hanggang isang araw, may bagong salta sa baryo namin. Tawagin na lang natin siyang Badoy. Bagong tauhan siya sa manukan. Nakakailang makipagkilala sa kanya kasi napakabagsik ng mukha niya. Nung minsang batiin ko nga ay nilingon lang ako tapos nagpatuloy sa paglalakad. Isang gabi pag uwi ko sa amin, nadatnan kong may nag-iinuman sa harap ng tindahan. Yung mga trabahador sa manukan. 6 sila lahat, kasama si Badoy. Sabi ni Pearl, 3:00 pa lang daw ng hapon, nandoon na sila. Kaya nasa kasarapan na sila ng inuman pagdating ko. Kwentuhan at tawanan lang naman sila nun, kaya kampante lang ako. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi. Lasing na sila nun. Naguhugas ako ng pinggan sa loob ng bahay. Si Pearl ay nagliligpit na ng tindahan para magsarado. Doon ko na napansing nagkakaasaran na yung mga nagiinuman. Binaliwala ko lang kasi normal lang naman ang konting biruan kapag may tagay. Pero makalipas ang ilang minuto, may narinig na akong nabasag. Hindi lang yung nabasag dahil nahulog, kundi yung tunog talaga ng hinagis o hinampas na bote. Napasigaw si Pearl. Doon na ako kinabahan. Mabilis akong nagbanlaw ng mga kamay at napatakbo papunta sa tindahan. Nakita kong nagkakarambulan na nga sila sa labas at si Badoy yung nagwawala. Tatakbo na sana ako sa labas para awatin sila, pero pinigilan ako ni Pearl. Huwag daw akong lalabas dahil mapapahamak lang ako. Tignan ko raw muna ng maigi yung mga nag-aaway, lalo na si Badoy. Mula sa loob ng tindahan ay dumungaw ako palabas. Nagulat ako kasi duguan yung 2 sa mga kalalakihan. Yung 3 pa ay nakatayo sa medyo malayong distansya. Isa sa mga yun ay nakabunot na ng itak. Tumingin ako kay Badoy. Nanlamig yung katawan ko nang mapansing iba na yung itsura niya. Namumula yung mga mata niya. Tumalim yung mga pangil at naging kaliskisin yung balat niya sa muka. Natatakot ako nun, pero pinili kong kumilos. Sabi ko kay Pearl, huwag siyang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Kumuha ako ng isang supot ng asin mula sa mga paninda namin. Tsaka ako lumakad palabas. Pagkarating ko doon ay binulyawan ko si Badoy. Sabi ko sa kanya, umalis na siya kaagad dahil kung hindi, talagang bubudburan ko siya ng asin. Tumingin sa akin si Badoy.
Inangilan niya ako. Pakiramdam ko noon ay hihimatayin na ako sa matinding kilabot. Nagsusumigaw pa rin si Pearl na bumalik na nga ako sa loob. Binuksan ko yung supot at dumakot ako ng asin. Napaatras siya pero galit na galit pa rin yung tingin niya sa akin. Binantaan ko siya ulit. Nagbilang ako ng 3. Pagkatapos ay inakto kong sasabuyan siya ng asin. Pero bago ko pa man yun magawa ay doon na siya napatakbo palayo. Nung makalayo na si Badoy ay tinawag ko si Pearl para tulungan yung mga sugatan. Yung iba naman na hindi napuruhan ay nagtawag ng mga tanod. Pinuntahan nila yung tinutuluyang kwarto ni Badoy. Kaso wala na siya roon. Ang naiwan lang talaga ay iilang mga gamit niya. Mga itim na kandila at itim na libro. Sinunog ng isang albularyo ang mga yon para sindakin si Badoy at hindi na bumalik. Mukhang umubra naman dahil hindi na nga namin siya nakita kahit kailan. Ako po si Andrew. 40 anyos na ako ngayon. Kwento ko lang sana itong tungkol sa Lolo Guillermo ko. Si Lolo ay isang albularyo noong nabubuhay pa. Hindi naman siya yung sobrang lakas, sobrang husay o sobrang tanyag. Aminado naman siya dun. Pero kahit na ba, sobra pa rin ang paghanga ko sa kanya. Ilang ulit din kasi akong nakapanood kung paano siya manggamot. At napansin kong meron siyang kakaibang paraan sa panggagamot ng kulam o barang. Dapat ay lasing siya. Lagi niyang bitbit yung bote niya ng alak. Yung classic na itsura ng bote na kulay dark green. May laman yun na lambanog. Kapag nauubos ay nilalagyan niya ng panibagong lambanog pero hindi niya hinuhugasan. Mawawalan daw kasi ng bisa ang mutya na nasa loob. Hindi ko alam kung anong mutya ba yun. Hindi rin naman kasi niya pinapasilip sa kahit na sino ang loob ng bote. Kapag may ginagamot siyang tinamaan ng kulam o barang, umiinom muna siya ng ilang baso ng lambanog. Kailangan daw malasing talaga siya. Pagkatapos, lalagyan niya ng lambanog yung baso. Ilalagay niya yon malapit sa ginagamot niya. Tsaka niya sisimula ng ritual. Halos pareho lang naman sa ibang mga albularyo yung ritual na ginagawa ni Lolo. Gumagamit siya ng pagtatawas at kinakalaban niya ang mga mangkukulam o mambabarang. Minsan ay napipilitan siyang hampasin ng tangkay ng mga halamang gamot yung biktima para saktan yung mangkukulam. Lagi akong nangingilabot kapag sinasagawa to ni Lolo. Naririnig ko kasing nag-iiba yung boses ng mga pasyente. Nagiging garalgal at nagsusumigaw. Lagi ko ring nararamdaman yung matinding kagustuhan nilang masaktan o mapatay si Lolo. Pero hindi sumusuko si Lolo hanggat kaya pa niya. Tinutuloy niya ang ritual hanggang sa maibalik niya ang sumpa sa nagbigay nito. At nalalaman niyang tagumpay na siya kapag lumalabo na yung lambanog sa nakatabing baso. Kapag mahina lang yung kulam ay hindi gaanong malabo yung lambanog. Pero kapag matinding kulam ang natalo ni Lolo ay nagkukulay putik na talaga yung nasa baso. Ilang ulit kong nakita na nanggamot si Lolo gamit ang ganoong paraan. Kaya naman talagang proud na proud ako sa kanya. Ang hindi ko alam, parating pa lang pala ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Lolo. Grade 4 ako nun. Sinama niya ulit ako para gamutin ang isang kinulam. Suot ko sa likod ko yung bag na naglalaman ng mga gamit ni Lolo. Pero siya pa rin ang may bitbit ng kanyang bote. Sa daan pa lang ay umiinom na si Lolo. Mas mabuti na raw yon para handa na siya pagdating namin. Nung marating na nga namin yung bahay ng kinulam ay pasuray-suray na siya kung maglakad. Pumasok kami doon at dumiretso kami sa kwarto kung nasaan ang pasyente. Sa pinto pa lang ng kwarto ay napahinto na si Lolo. Napaatras din siya ng konti nang makita yung babaeng nakaratay na sa papag. Tumingin din ako roon. Siguro ay nasa mga 45 anyos yung babae. Namimilipit siya sa sakit.
Kita kong napakaraming bukol sa buong katawan niya. Meron ding sugat-sugat na parang gawa ng mga pako. Umiling-iling si Lolo. Sabi niya sa asawa ng babae, hindi niya kayang gamutin yung babae. Hindi raw kasi ordinaryong kulam ang tumama roon. Sabi ni Lolo ay paktol ang ginamit na paraan. Isa sa pinakamatitinding paraan ng pangungulam. Pinakamalalakas na mangkukulam lang ang nakakagawa nun. Gumagamit daw sila ng bungo ng isang taong hindi nabinyagan. Tapos binibigyan nila ng matinding pagdurusa ang kinukulam nila. Mas mabuti raw kung maghanap sila ng malakas na albularyo na kayang pumuksa sa gumagamit ng paktol. Nanlumo yung lalaki. Sabi niya ilang linggo na raw silang naghahanap ng albularyo pero wala silang matagpuan. May narinig sila pero nasa malayong lugar pa. Si Lolo lang talaga ang pwede nilang malapitan. Tumingin ulit si Lolo sa babae. Lumagok siya doon sa dala niyang bote. Hiningi niya sa akin yung baso. Tumutol ako. Sabi ko wag niyang pilitin kung alanganin. Baka nga kasi mapahamak siya. Pero sabi ni Lolo, kailangan pa rin daw niyang subukan. Maghanda nga lang daw kami sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Napabuntong hininga ako ng malalim. Kahit kabado ako ay binigay ko kay Lolo yung baso. Nilagyan yun ni Lolo ng lambanog. Hudyat na sisimulan na niya ang ritual. Nagtirik siya ng 7 kandila. Sinabihan niya yung lalaki na itali ang pasyente sa papag. Tapos pinalabas niya kami sa kwarto. Sila lang nung ginagamot niya ang naiwan sa loob. Kahit nasa labas kami ng kwarto, ay dinig namin yung pagsusumigaw noong babae. Nung una ay mahina lang yon, pero palakas ng palakas sa pagdaan ng mga minuto. Hindi ako mapalagay habang nakaupo sa sala. Hindi ko alam pero kakaiba yung bigat na nararamdaman ko mula doon sa babae. Hindi lang yung galit o kagustuhan ng mangkukulam na labanan si Lolo. Ramdam ko yung matinding takot na kumakagat hanggang sa buto ko. Hindi rin mawala sa isip ko yung kakaibang asal ni Lolo. Lasing pa rin siya pero halata ko talaga sa mukha niya yung matinding pag-aalala. Mga kalahating oras pa ay narinig ko nang bumubulyaw si Lolo. Boses lasing na may sinisinghalang kaaway. Akala mo talaga ay nang aaway sa loob ng kwarto. Sinasabihan niyang tigilan na ng mangkukulam ang babae. Ang buong akala ko noon ay magtatagumpay na si Lolo. Pero nagulat ako nang marinig kong humalakhak bigla yung babae. Kailanman ay hindi pa ako nakasaksi na nagkaganoon ang ginagamot ni Lolo. Ilang sandali pa ay nagbago yung boses ng tumatawa. Naging napakalalim na boses ng isang matandang lalaki. Kinukutya niya si Lolo. Sinasabi niyang walang sapat na kakayahan si Lolo para kalabanin siya. Mapapahamak lang siya kapag tinuloy niya ang pagkontra sa paktol. Nagmatigas si Lolo. Bumulyaw uli siya. Sabi niya ay hindi niya susukuan ng basta ang humihingi ng tulong sa kanya. Pero humalakhak uli ng malalim ang boses. Pagkatapos noon ay bigla na lang napasigaw ng malakas si Lolo. Tunog na sasaktan. Doon na ako kinabahan. Lalo na nang may marinig na akong mga kalabog. Hindi ko na napigil ang sarili ko. Alam kong hindi pwede pero napatakbo na ako pabalik sa kwarto. Sumunod sa akin yung asawa ng ginagamot ni Lolo. Pagpasok namin ay nakabulagta na si Lolo sa sahig. Naghahabol ng hininga at paubo-ubo. Humahalakhak pa rin yung babaeng nakatali sa papag. Galing sa kanya yung malagim na boses ng isang lalaki. Nakabagsak na rin yung ibang mga gamit sa kwarto. Luminga-linga pa ako sa loob ng kwarto hanggang sa mapadapo ang tingin ko sa baso na merong lambanog. Kulay pula na yung lambanog sa loob. Parang nahaluan ng sariwang dugo ang likido. Umubo uli si Lolo.
Napatingin ako sa kanya. Noon din ay sumuka siya ng napakaraming dugo. Nataranta ako. Humingi ako ng tulong. Kaso hindi na rin magkanda-ugaga yung asawa ng pasyente. Mula kasi sa halakhak ng lalaking mangkukulam ay bumalik na sa dati ang boses nun. Dumadaing na ulit ito dahil sa matinding pananakit ng katawan. Napilitan akong lumabas para humingi ng saklolo sa mga kapitbahay. Pagkabalik ko sa loob ay wala nang malay si Lolo Guillermo. Kahit yung babae ay hinang-hina na rin. Huling balita ko ron sa babae ay pumanaw din ito makalipas ang 3 araw. Nung araw na yon ay pumanaw si Lolo. Talagang natalo siya ng mangkukulam na gumagamit ng paktol. Wala siyang iniwan sa pamilya namin kundi yung berdeng bote niya. Pinuno ko ulit yon ng lambanog nang hindi sinisilip ang loob. Tapos nilagay namin sa altar ng bahay. Hanggang ngayon nga ay nandun pa rin yon. Nagsisilbing alaala ng mahal naming lolo.